Kung kailan nakapagdesisyon ng Terra Firma na ibibenta ng franchise ay may pumigil umano na malaking tao para gawin ito, habang Blackwater ibibenta na raw talaga sa halagang 150 million pesos. Gaano katotoo na kaya daw pinigilan ng malalaking tao ang Terra Firma dahil ang team na to ang siyang secret farm team nila? Naku, pag-usapan natin lahat yan. FIBA at NBA nagkasundo umano na bumuo ng isa pang NBA League para sa lahat ng mga Asian at European countries. Kumbaga magkakaroon umano ng NBA Europe at Asia. At kinakabig nga raw nila si Kai para maging number 1 endorser nilang lahat. At magiging number 1 pick daw nila to. Tara, talon tayo agad sa video. Ayon kay Snow Badwa, totoo daw talaga na ibibenta na ng Terra Firma ang kanilang franchise. Kung gaano kagulo ang Converge ngayon, times 3 naman ang Terra Firma. Ganun kalala, kaya humantong sa bentahan issue. Ngayon, etong bago. Hindi na raw muna ibebenta ang prangkisang to. Abay, biglang kumambyo Bakit kaya? Alam nyo ba na meron na palang buyers ang mga prangkisang to at marami nga ang nag-aagawan? Kung di nyo pa narinig itong Star Horse Shipping Lines, isang marine transportation company na nakabase ngayon sa Lucena City. Ang shipping line na to ang siyang bibili raw ng Terra Firma. At nagkaroon pa nga raw ng meeting para selyuhan ang mga bagay na dapat mapagkasunduan. Naghihintay na lang palang shipping line na to sa go signal ng jeep, biglang nag-iba ang desisyon. Wag na lang daw muna. Ayon sa mga rumors na meron daw malalaking tao ang pumipigil na gawin to. At SMC Corp nga raw. Nito lang buwan matatandaan na halos sa Terra Firma nga sila nangunguha ng mga players sa trade. At sa Terra Firma din sila tumatapo ng mga patapong players o yung mga hindi na napakinabangan. Bukod nga raw sa Northport ang Terra Firma daw ang ginagawang pugad at factory ng mga players na pinahihinog tapos pipitasin. Secret Farm Team ang tawag nila dito. Northport daw ang ika-4 na team ng SMC. Pang-5 ang Terra Firma. Di ba up to 2 franchises lang pwedeng idagdag na same company? Kaya si MVP sa NLEX at Meralco lang din umiikot ang pagpapalit ng players. Minsan yung Blackwater din. May mga haka-haka din na dahil Terra Firma ang daong ng first pick which actually stopover lang ng mga players. Matagal ng issue to sa Terra Firma. Kaya nga raw umalis si Coach Cardell na hindi sang-ayon sa pinagagagawa ni boss. Di ba ang boss ng Terra Firma siyang vice chairman ng PBA kung di ako nagkakamali? Bakit siya may mataas na posisyon gayong hindi naman gaanong kayaman ng kanya kumpanya? Baka yan na yung magdudugtong na magkalapit talaga si Terra Firma sa SMC kaya may mataas na posisyon din siya sa PBA. Si Terra Firma Gov, never nagreklamo yan tuwing SMC ang involved sa lahat ng trades. Haba itong Blackwater pala, matagal ng issue din yan. Parang natalakayin ko na to last 2 years pa. Plano talagang ibenta ng Blackwater ang franchise nila. Medyo hindi pa sila masyadong nakapag-penetrate pero ayon kay Snow Badwa sa 2 franchises, Blackwater hindi na magtatagal sa PBA. At least, hindi sila masyadong magulo. Kahit papano, may green light sila na magkakaayos. Sa palagay nyo, secret farm team ba ng SMC ang Terra Firma? NBA at FIBA nagkasundo umano na magkaroon ng isa pang NBA League na para lang daw sa mga Asian at European countries. Nare-recognize na daw ng NBA Commissioner Adam Silver ang kakayahan nila, especially ng mga Asian players recently sa FIBA Asia Tournament na nag-i-improve daw lahat ng countries at naka-adapt na rin sa globalization. Ayon sa mga reports si Kai Sotto nga raw number 1 pick kapag nagkataon. So meron ng NBA para sa mga taga-Asians. Ibig sabihin, ayaw pala talaga ni Adam Silver na mahaluan ng taga-Asians ang kanilang liga. Ngayon meron ng Yuki Kawamura ang Grizzlies, diba? At ang tinatawag ng FIBA NBA League na i-endorse ang bagong bubuuin na ligang to. Maganda din daw ang ligang to kasi pang high level ang kinukuha ng mga makapasok at para din daw mas makapagpadiskubre ng mga players na magiging qualified sa NBA. Ang bagong liga na to, aabangan daw ng maraming NBA scouts kaya magandang exposure din to para kay Kai. At ito na raw ang pinakamagandang solusyon para si Kai makapasok sa NBA. Naalala ko lang din, di ba teammate ni Kai si Yuki sa B-League dati? Sana magkaroon sila ng reunion sa Grizzlies, no? Kahit medyo 50-50 ang chance, pero hindi naman masamang umasa. Ang tanong na lang, kung kailan kaya ito sisimulan? Mas marami na kaya ang kakagat sa FIBA NBA League na to kaysa sa NBA?